Lalabas pala kami ngayong araw guys. So na-shock ako nung dinaanan namin kalsada ito is parang nagliliparan yung mga eagle. Hindi siya actually yung eagle na rare na makikita na eagle ha. Yung parang common eagle dito sa India. So parang meron silang store yata na nagkakatay ng mga ano ba yun, mga baka. Hindi baka siya, parang goat yata. So, yun yung pinupuntahan ng mga eagle na yun kasi kumakain yan sila ng mga hilaw, 'di ba? So, on the way kami sa isa naming friend na pupuntahan namin kasi nag-invite sila na pumunta kami doon, sleepover. So, tingnan natin na kung makakapag-sleepover kami doon. So, yung dinadaanan namin guys is super traffic. Actually, shortcut lang ito pero super traffic pa rin. Saka, dahan-dahan na kami kasi hirap talaga mag-drive kapag may sasakyan ka dito kasi kung nakikita nyo naman is maliit lang yung kalsada pero two-way siya. Four-way pa nga ito eh. Tapos, minsan may sumisiksik na mga motor, tapos minsan mga truck. Yung parang alam nyo yun, yung parang dikit-dikit talaga. Tapos yung mga kalsada talaga nila dito minsan is lubak-lubak. So, yun yung mahirap yung daanan. Kasi parang nasa ano ka na ba? Mars ba yun? O sa Pluto? Parang ganun. So, in short, pauwi na nga kami guys. So, ngayon is mga around 6 yata ito. Nagbiyahe kami. So, araw ng linggo ito. So, meron silang mga tinatawag na night market. So, madadaanan na naman namin guys is yung night market na maraming nagtitinda ng mga gulay, pagkain, mga ano ba to? Mga ukay-ukay, mga ganon yung makikita nyo guys sa tabi ng kalsada. Kaya, super traffic talaga kung nakikita nyo. Ayan. O, di ba? Katabi pa nito is may mga restaurant. Tapos, plus, yung nagkakakos talaga ng traffic minsan guys is wala silang proper na parking. Minsan, pinapark lang talaga nila sa gilid ng kalsada. Ayan, may mga tinda ng mga damit. Ayan, mga stall-stall. Tapos, syempre, kapag night market is maraming tao, 'di ba? So, dahan-dahan ka talaga na mag-drive dito. So, actually meron naman silang traffic enforcer kahit gabi na. Yung kagandahan dito kahit gabi na, kapag alam nila yung area is matraffic talaga, ina-assist naman nila. So, yun lang kung yung kagandahan. Kasi sa Pinas, guys, is nakikita ko is mga around 5 or 6 lang yata yung mga traffic enforcer. Dito kasi is hanggang 8 or 9, mga ganon. So, city sila. Pero mga 9 to 10 guys is actually close na to, mga shop na ito. Tapos wala na masyadong mga tao. Kasi nung time na ito is mga around 6 sa 7 p.m. So, kaya madami talagang tao. Kung nakikita nyo, yung parang kung iniisip nyo guys, yung parang ano siya, parang fiesta, parang ganun. Kasi marami talaga mga toys sa mga tabing kalsada. Actually, ang kagandahan din dito sa India guys is mura lang yung kanilang mga gulay. In fairness sa gulay is mura lang. Minsan yung mga kamatis nila guys is umaabot lang talaga sa bagsak presyo ng 10 rupees. 10 rupees per kilo, 15 rupees per kilo. At meron pa, yung patatas sa atin sa Pinas is ang mahal-mahal, diba? Pero dito sa India guys is 4 kilo is 100 rupees lang. Mostly yung onion nila. Kasi yung onion sa Pinas is presyong gold din, diba? Pero siyempre, alam naman natin sa India na kumakain talaga sila ng onion. Kaya mura lang talaga dito yung onion sa kanila. Pero parang ano lang, parang nasasayahan na ako na makita na ang mura-mura lang. Parang ikaw lang talaga magsawa na gumamit ng sibuyas, cauliflower, okra. And fairness talaga guys, kasi kahit city na kami tumitira is mura pa rin. Pero actually kahit sa ano ka, sa province nila, kung sa province lang talaga guys, is parang wala, parang halos ibigay na lang sa'yo. Yung parang isang tumpok, mga 20 rupees lang. 20 rupees sa atin yata sa ento peso is mga 15 peso, mga ganun. Yung isang tumpok niya. Tapos yung isang tumpok siguro na okra niya yan is mga almost 1 kilo. So, akalain mo yun. Naalala ko, meron na akong nakitang kamag-anak ko na nag-post na nagbebenta ng okra.
₱1 yung isang okra guys sa Pinas. O akalain mo lang yun, pero dito is napakamura lang. So ayun lang nga guys. Bye!